Noong April 17, 2008, ang high school student na si Pingo o Pamela ay pauwi galing sa paaralan. Pagkapasok pa lang niya sa kanilang apartment ay naramdaman kaagad niya na parang may kakaiba. Dahil hindi siya sinalubong ng kanyang ina na kadalasang ginagawa nito at napakatahimik ng kanilang apartment. Hindi mapalagay si Pamela dahil makailang beses na niyang tinawag ang kanyang ina pero hindi pa rin ito sumasagot sa kanya. Kaya naman naglakad siya patungo sa kwarto at dahan-dahang binuksan ang pinto. Pero ang kanyang nakita ay nakakakilabot na eksena na siguradong hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Nakita niya ang kanyang ina na nakadapa sa kanyang kama pero walang saplot. Ang mga kamay at paa ay tinalian din ng tape at naliligo ito sa sarili niyang dugo. Halos natulala si Pamela sa nakita pero nagawa pa niyang tumawag sa pulis. Dumating ang mga pulis sa panangyarihan at kaagad din sila nagsagawa ng investigasyon. Nakita nila na may malalim na sugat ang biktima sa kanyang leeg. Nagpapakita na siya ay namatay dahil nilaslas ang kanyang lalamunan. Masusin nilang sinuri ang buong apartment at nakita nila ang isang maliit na kutsilyo at gunting na siyang pinaniniwalaan nilang murder weapon. Nakita din nila na parang naghalongkat ang suspect sa buong bahay na nagpapakita na pagnanakaw ang motibo. Sa teorya ng mga pulis, pumasok ang magnanakaw habang walang tao sa apartment. Pero sa hindi inaasahan ay maagang dumating ang biktima kung saan man ito galing. At maaaring nataranta ang magnanakaw kaya niya nagawang patayin ang biktima. Dahil walang saplot ang biktima, hinala nila na maaaring ginahasa muna ito bago brutal na pinatay. Pero para makuha ang siguradong detalye, kinakailangan pa ng mga pulis na antayin ang forensic report. Ang biktima ay si Koy Fing o Yeng, 46 years old at dati nagmamay-ari ng isang coffee wholesale business kasama ng kanyang mister. Naging maayos ang relasyon nila pero namatay ang kanyang mister 3 taon ang nakakalipas bago ang insidente dahil sa sakit sa puso. Pagkatapos mamatay ng kanyang mister, nawala na ng gana si Yeng, kaya naman nawalan din siya ng gana sa kanilang negosyo kaya ipinasara niya ito. Mabuti na lamang at malaki ang naipon ni Yeng, kaya naman nakaya niyang buhayin ng mag-isa ang 2 anak nila na parehong babae. Noong nangyaring insidente, nasa university ang panganay na anak ni Yeng, kaya naman nasa malayo ito nakatira. At tanging si Pamela lamang ang kasama niya sa kanilang apartment. Sa lumabas na forensic report, tumamo ng 23 saksak si Yeng mula sa kanyang baba hanggang sa kanyang leeg. At ang pinakapatal na sugat niya ay may lalim na 2.4 inches na siya nagresulta ng matinding pagdurugo. Kaya si Yeng ay namatay dahil sa pagkaubos ng dugo at respiratory failure. Nadiskubre din ng forensic ang nakakurbang marka sa kaliwang pisngi ni Yeng na nagmula sa kuko ng suspect nung mariing hinawakan ang kanyang mukha. May sugat din siya sa kanyang anit, indikasyon na tumama ang kanyang ulo sa matigas na bagay at may nakita pang similya sa katawan ni Yeng. Pero nagtaka ang mga pulis dahil wala sila nakitang senyales ng forced entry sa mga bintana o pintuan ng apartment. Hindi rin tumahol ang aso ng biktima noong nangyaring insidente. Nangangahulugan na ang pumatay ay pamilyar na sa aso at sa biktima. Ang cellphone ni Yeng at pera ay nasa dining table pa nila at hindi rin kinuha ng suspect. At ang residential area kung saan nakatira ang biktima ay may mga security guards at hindi ka basta-basta makakapasok kung wala kang ID. Ang apartment complex ay may bakal na gate at ang side gate lamang ang nakabukas para daanan ng mga residente. Dagdag pa doon ang mga security guards ay 24/7 na naka-duty at ang lahat ng mga bisita ay kinakailangan na mag-iwan muna ng ID at magparehistro sa guard bago makapasok. Kaya naman malakas ang hinala ng mga pulis na ang suspect ay kilala o malapit sa biktima. Kaagad na pinuntahan ng mga pulis ang security office para ma-check ang visitor's log at ang surveillance footage ng araw na yon. Sa kuha ng kamera ay minakita sila na kahina-hinalang lalaki. Bandang 1:51 ng hapon, ang lalaki na nakasuot ng checkered na kamiseta at naka-baseball cap ay mabilis na pumasok sa gate habang may kausap sa telepono. Pero hindi siya napansin ng security guard dahil sumabay siya pumasok sa mga residente mismo ng complex. Makalipas ang 2 minuto, pumasok sa elevator ang lalaki at mabilis na pinindot ang button para sa 6th floor, ang floor kung saan nakatira si Yeng. Dahil may suot ng sombrero ang lalaki, hindi nakita sa camera ang kanyang mukha. Bandang 5:29 ng hapon, umalis ng complex ang lalaki na may bitbit na puting plastic bag. Naging prime suspect ng mga pulis ang lalaki. Kaya naman tinawagan ng mga pulis si Pamela para ipakita ang surveillance footage.
Pagkakita ni Pamela ay kaagad niyang nakilala ang lalaki. Kilalang kilala ni Pamela ang lalaki dahil kapitbahay umano nila ito dati. Simula nung namatay ang kanilang ama, madalas daw itong bumisita sa kanilang bahay para i-comfort ang kanyang ina at sobra daw ito nag-aalala sa kanila. Base sa paglalarawan ni Pamela, mabilis na na-identify ng mga pulis ang suspect. Siya ay si Lin Jishan, 45 years old, may asawa at may 2 anak. Ang kanyang negosyo ay nasa China kaya madalas din itong bumiyahe. Noong una ay nag-alala pa ang mga pulis dahil marahil ay nakalis na ito sa Taiwan. Pero matapos silang ma-check ang kanyang record sa immigration, nalaman nila na hindi pa ito nakakaalis ng bansa. Kaya mabilis na hinanap ng mga pulis ang kinaroroonan ni Lin. Sinuri nila ang kanyang phone location pero mukhang alam na ni Lin ang gagawin ng mga pulis. Kaya naman, pinapatay niya ang kanyang cellphone. Kaya hirap din matrace ang kanyang location. Katunayan matapos ng insidente, palipat-lipat na ng lokasyon si Lin. Noong pinuntahan nila ang kanyang bahay, nakakita pa sila ng dugo ang damit ni Lin na itinago niya. Kinausap ng mga pulis ang kanyang asawa at naikwento ng kanyang asawa na pagkatapos ng insidente, nag-send sa kanya si Lin ng napakahabang text messages. Ipinaliwanag ni Lin ang nangyari sa kanyang misis. Inamin niya na may relasyon sila ng biktima na si Yeng. Ayon kay Lin, pinipilit siya ni Yeng na makipag-divorce na sa kanyang asawa. Gusto na umano ni Lin na makipaghiwalay pero ayaw pumayag ni Yeng. Sinabi pa niya na isang araw bagong insidente pagkabalik niya mula sa China, sinubukan niyang kausapin ng mahinahon si Yeng na tapusin na ang sa kanila, pero ayaw talaga pumayag ni Yeng. Nagbanta pa daw ito kay Lin na kung hindi siya pupunta sa kanyang apartment ng alas 11 ng umaga kinabukasan ay may mangyayaring hindi maganda. At sinumpa pa umano ni Yeng na hindi niya patatahimikin ang kanyang pamilya pag hindi siya pinuntahan ni Lin. Pumunta si Lin sa apartment ni Yeng at doon sila nag-usap. Pero nagwala si Yeng at ayaw niyang pumayag sa gusto ni Lin. Nang hindi na makapagtimpi si Lin, sinuntok niya si Yeng. Natumba si Yeng at kaagad siyang sumigaw na masakit ang kanyang dibdib. Kaya naman hiniling niya kay Lin na kunin ang kanyang gamot. Pero ang buong akala ni Lin ay nagdadrama lang si Yeng para maawa siya, kaya naman hindi niya ginawa ang utos nito. Pero ilang minuto lamang ang lumipas ay hindi na gumagalaw pa si Yeng. Sinuri pa ni Lin si Yeng pero hindi na ito humihinga. Sa mga oras na yon, ang buong akala ni Lin ay namatay na si Yeng dahil sa sakit sa puso. Ngunit dahil may mga surveillance camera sa lahat ng sulok ng complex, alam niya na siya ang unang paghihinalaan sa pagkamatay ni Yeng. Kaya pinalabas niya na parang ninakawan ang apartment. Gumamit siya ng tape para ibigkis ang kamay at paa ni Yeng. Kasunod nun ay kinuha niya ang kutsilyo para sugatan ang lalamunan ni Yeng. Di pa makontento, sinaksak pa niya sa baba at leg ng makailang beses ang babae. Matapos mabasa ng mga pulis ang mahabang text message ni Lin sa kanyang asawa, kagad sila nag-isip ng paraan kung paano nila ito malocate. Kaya naman kinausap nila si Pamela na mag-send ng message kay Lin. Nag-send ng mahinahong message si Pamela at nag-reply naman sa kanya si Lin. Ayon sa kanya, huli na ang lahat para humingi pa siya ng kapatawaran. Pagbabayaran umano niya ang kanyang ginawa. Bigyan lang siya ng ilang araw at susuko siya mismo sa mga pulis. Galit na galit si Pamela sa reply ni Lin. Pero para mahikayat palalo si Lin na voluntaryong sumuko, hindi ipinakita ni Pamela ang kanyang galit. Patuloy pa din siya sa pag-message kay Lin. Humingi si Lin ng sorry kay Pamela at sa kanyang kapatid. Hindi umano niya sinasadya ang nangyari. Nagsisi umano siya dahil hindi niya kinalma ang kanyang sarili. At nagsasabi umano siya ng totoo at wala siyang rason para magsinungaling. Dagdag pa ni Lin na binigyan umano niya si Yeng noong nakaraang taon ng 600,000 new Taiwan dollars o halos 1.50 million sa peso para i-invest sa fund. Pero dahil nagkaroon siya ng problema sa pera, hiniling niya kay Yeng na ibenta na lamang ang fund para magamit pa niya ulit ang pera. Sumang-ayon naman umano si Yeng, pero pagkabalik niya mula sa Taiwan ay sinabi ni Yeng na naibenta na niya ang fund pero naubos niya ang pera. Halos pareho lang ang kwento ni Lin sa kanyang misis at kay Pamela. Nagkaiba lang sa motibo kung bakit niya ito nasuntok. Kaya kahit ang mga pulis ay hindi rin alam kung saan doon sa dalawa ang totoong rason. Sinabi ni Lin na bumalik siya sa Taiwan mula sa China noong April 16, 2008 at kasunod na araw ay pumunta siya sa apartment ni Yeng. Pero bago tuloy ang pumunta sa apartment ni Yeng, nakuhanan pa siya sa CCTV ng isang convenience store na bumili ng tape.
At ang tape na yon ay nag-match sa tape na ibinigkis sa mga paa at kamay ni Yeng. Kaya naman sa konklusyon ng mga pulis, hindi nawala ng kontrol si Lin kaya niya nasuntok si Yeng, kundi pinagplanuhan talaga niya ang krimen. Sa puntong yun, ang detective na siyang naka-assign sa kaso ay direktang minessage si Lin at hinikayat siya na sumuko. At sinabi na kung makikipagtulungan siya sa mga pulis, malaki ang tsansa na mababaan pa ang kanyang sentensya. Ang hindi alam ni Lin na habang ka-message niya ang detective ay papunta na pala ito sa kanyang location sa Yilan. Dahil doon nag-pink ang kanyang signal. Pagkarating nila sa Yilan ay naghati sa ilang grupo ang mga pulis. Ang iba ay sinuri ang mga hotels, ang iba naman ay tumambay ng buong araw sa mga train stations. At sa mga major intersections ng lugar para hindi makatakas si Lin. Pero matapos ang ilang araw na paghahanap sa Yilan ay hindi sila nagtagumpay na mahanap ang lalaki. Isang araw ay namataan ng isang pulis ang isang lalaki na bumili ng sigarilyo sa convenience store at may hawig ito kay Lin. Kaagad na nilapitan ng pulis ang lalaki at kinuha ang kanyang ID. Pero mariin niyang itinanggi na siya ang kanilang hinahanap. Sinabi niya na kapatid niya si Lin at ipinakita ang kanyang driver's license. Nagpaalam na mag-CR ang lalaki kaya naman habang kinukumpirma pa ng mga pulis ang ID ay pinasamahan nila ito sa dalawang pulis. Habang papunta sila sa CR, biglang huminto ang lalaki at sinabi na may importante siyang report sa kanilang team leader. Pinuntahan nila ang detective na siyang may hawak ng kaso. Kaagad na sinabi nito na ikaw si Lin, di ba? Hindi na tumanggi pa si Lin at kaagad na umamin. Dinala si Lin sa hotel kung saan siya naka-check-in para masuri ang kanyang kwarto. Sa kanyang hotel room ay nakita ng mga pulis ang mga identification documents ni Yeng, bank book at ATM. Inamin din ni Lin ang komplikadong relasyon nila ni Yeng. Lumalabas na si Lin at Yeng ay magkakilala na dati pa. Sa mga oras na yon, si Lin ay nanilbihan bilang military sa Kinmen, Taiwan, samantalang si Yeng naman ay nagtatrabaho sa isang ice cream shop. Dahil sa kagandahan ni Yeng, maraming military na naka-assign doon ang nagkakagusto sa kanya. Isa na nga doon si Lin na hindi tinantanan si Yeng. Makailang beses din siya nagtapat na kanyang nararamdaman kay Yeng, pero makailang beses din siyang tinanggihan. Natapos ang military service ni Lin kaya naman nawalan na sila ng kontak. Lumipas ang panahon at pareho na silang ikinasal at nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Pero kahit na lumipas na ang maraming taon, hindi pa rin mawala si Yeng sa kanyang isip. At alam niya na mahal pa niya ang babae. Di nagtagal ay nalaman niya na nakabili ng maliit na villa si Yeng sa tabi ng dagat sa Jinshan. At ang lugar na yon ay parang bahay bakasyonan lamang ng kanilang pamilya. Para mapalapit sa babaeng minahal niya ng pasekreto ng ilang taon, nagdesisyon si Lin na bumili din ng villa sa harap mismo ng villa nila Yeng. Taong 2003 lumipat si Lin sa villa at matyagang inantay ang pagkakataon na makasalubong niya si Yeng. Isang araw ay nakita nga silang dalawa. Sobrang nabigla si Yeng nung nakita niya si Lin at kapitbahay pa nila. Mula sa casual na pag-uusap ay di nagtagal ay nagkamabutihan na silang dalawa. Kahit na may asawa na, ginawa pa rin ni Lin ang lahat para lamang makuha ang babaeng matagal na niyang pinapangarap. Pero masaya si Yeng sa kanyang asawa at sa kanilang pamilya. Kaya naman sa pangalawang pagkakataon ay mahigpit pa rin niyang tinanggihan ang kabutihang ipinapakita sa kanya ni Lin. Pero sa di inaasahan ay namatay nga ang mister ni Yeng noong taong 2005 dahil sa sakit sa puso. Kinuha yun ang pagkakataon ni Lin dahil alam niyang malungkot si Yeng at kailangan niya i-comfort ang babae para makuha niya ang loob nito. Nagsinungaling pa siya sa kanyang misis na kailangan niyang pumunta sa China. Pero ang totoo ay binubuhos ni Lin ang kanyang oras kay Yeng. Hanggang sa nagkaroon na nga ng relasyon sina Lin at Yeng. Kaya doon nakilala nila Pamela si Lin dahil madalas ito nasa kanilang villa. Dahil hindi naging maganda ang takbo ng kanyang negosyo sa China, madalas siya nang hihiram ng pera kay Yeng at nung nakabawi na, siya naman ang nagbigay ng 600,000 new Taiwan dollars kay Yeng. Katunayan na hindi alam ni Yeng na may asawa at mga anak na pala si Lin dahil itinago niya ito. Kaya nung nalaman ni Yeng ay sobra siya nagalit dahil ayaw niya na maging isang kabit. At nagdemand siya na makipaghiwalay kay Lin pero ayaw nitong pumayag. Hindi na sinasagot ni Yeng ang kanyang telepono sa tuwing tumatawag si Lin. Kaya naman nagdesisyon na din si Yeng na huwag na munang bumalik sa kanilang bahay bakasyunan at doon na muna sa kanilang apartment. Pero isang araw ay bigla na lamang nag-message si Lin kay Yeng na kung hindi siya paaakitin sa kanyang apartment
ay may gagawin siyang masama sa kanyang mga anak. Kaya naman sa takot ni Yeng, pinaakyat niya si Lin sa kanilang apartment. Nag-usap sila at nagkaayos muli. Pumayag si Yeng na makipag-usap pero sa isang kondisyon. Kailangan ni Lin na makipag-divorce sa kanyang misis. Dahil naniniwala siya na yun lamang ang tanging paraan para magsama sila ng maayos at wala ng gulo. Sumang-ayon si Lin pero hindi siya kumilos. Ayon pa kay Lin, ginawa niyang patayin si Yeng para makakuha ng pera ang dalawa niyang anak mula sa insurance. Dahil alam umano niya ang estado ng buhay ng mag-ina. Wala ng pera si Yeng kaya paano niya mabubuhay at mapag-aral ang dalawa niyang anak. Pero para sa judge, napakalabo ng ganong rason. Paano niya magawang pumatay para lamang makakuha ng pera ang mga anak na hindi naman niya kaano-ano? Ginawa lamang yun ni Lin para mapagtakpan ang kanyang ginawa. Dahil sa napakaraming ebidensyang nakuha at nagtuturo sa kanya at sa mga pag-amin, nagdesisyon ang judge na siya ay sentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Hindi sang-ayon si Lin sa naging hatol sa kanya, kaya naman sinubukan pa niya mag-apela, pero tinanggihan din siya ng korte. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!